Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday ng tanghalapon. Tanghalapon na po mga idol. No, so grabe matindi to mga idol. Meron tayong interesting news na pwedeng yung mangyayaring meeting ngayon, mga idol, hindi lang basta-basta meeting. Mga loads, no? Mamaya malalaman natin 'yan, mga loads. At syempre update tayo sa crypto, global news, trending news mga idol. So kung gusto niyo ng ganitong content, like, subscribe, comment, click the notification bell. Libre lang po yan lahat mga idol. So let's go. Punta na tayo dito. Mga lods, no? So unahin na natin. Ito muna tayo mga idol. May mga, hindi lang ito yung post na makikita natin sa X mga idol na dalawang muka mga lods, no, ng Ukraine. Mga lodi, no? Sabi dito, rich Ukrainians have elaborate parties. Ito yon, yung mga yan, no? Luxury cars and vacations at elite resorts. While poor Ukrainian men are sent as cannon fodder. O ito mga lods, oh. Grabe. Yung mga mayayamang Ukrainian daw, sabi nga dalawa daw yung mukha ng Ukraine eh. No, yung iba wala namang, parang walang nangyayaring war, parang wala lang, no? Parties, lalo na yung mga mayayaman, no? Pero yung mga mahihirap, mga idol, sila yung mga pinapadala para lumaban o labanan yung Russia. Ayun daw yan. Hindi lang ito yung hindi lang ito yung mga post na nakita kong ganito, marami. Hindi lang dito kasi may dalawang video pinaggaling tulad kaya ito yung sinama ko. Pero sa ibang post, ganito din mga loads, no? Nagrereklamo sila na merong mga mayayamang Ukrainian na parang hindi apektado ng gera, no? Kasi kahit simula pa no'n, nung nagsimula 'yun, parang wala lang daw 'yun, mga lods, 'no? Kumpara sa ngayon, ay sa mga mahihirap na ngayon ay, parang nauubos na sila, mga idol. 'No, sila yung pinakamas naapektuhan, 'no? So, medyo negative 'yun, kawawa naman yung mga mahihirap. Lagi na lang mahihirap yung kawawa, 'no? Wala bang mga government na medyo magiging focus sa mga mahihirap, mga idol? Dito sa Pilipinas, ang dami nagpo-post. Puro kayo impeachment kasi may impeachment ngayon Monday. Sabi puro kayo impeachment, buwang-baha na sa sa Metro Manila. Ayan pa yung pinag-aatupag nyo, no? Ano yung nangyayari sa atin? Grabe naman, no? So ayan, ito yung balita sa Ukraine, mga lodi, kasama yun sa global news natin. At ito din, China just called an urgent economic meeting for today at 10 p.m. Eastern Time, right before their market opens kasi Monday ngayon. Insiders report China will launch a campaign to liquidate half of its entire US Treasury holdings. Mga idol, no? I-liquidate nila yung kalahati ng kanilang kabuang US Treasury holdings, mga idol. This would be one of the largest treasury sell-offs in history. Extremely bad news for global markets kasi once na mangyari yan, imposibleng hindi yan makaapekto sa market, mga idol. So, alam niyo naman yung China, 'di ba? Talagang gusto na nilang i-ditch yung dollar matagal na. Kahit sa BRICS, parang ayan yung pinag-uusapan nila kung paano nila hindi na kasi kapag meron silang dollar, mga idol, o yung kanilang treasury holdings, no, hindi lang China, maraming bansa, lalo na sa BRICS, yung reserve nila, kapag nagalit sa kanila yung US, ang gagawin sa kanila, isa-sanction sila. So yung dollar na hawak nila, hindi nila magagamit. 'Di ba? So, nagagamit sa kanila nawe-weaponize ng US yung, kasama daw diyan yung SWIFT, sabi nila, nawe-weaponize ng US yon. So, ang gusto nilang ng China o ng iba pang mga bansa, mawala na yung kanilang, ah, reserve currency na na dollar, 'di ba? So, ano 'yan, gagamitin niyo sa'min 'pag galit kayo sa'min, 'di ba? Kapag 'di namin sinunod yung niyo, gagawin niyo, isa-sanction niyo kami. O 'di, 'wag na 'to, 'wag na namin gamitin 'yan. Gagawa kami ng sarili namin. So, yung mga iba-ibang bansa ngayon na medyo hindi allied ng US, unti-unti na nilang inuubos yung kanilang mga dollar reserve, mga idol, 'no? So, ayan, umpisa na yung sa China, mga lods, 'no? So, ayan. And then eto,
Eto medyo good news naman 'to sa Japan, mga lods, 'no? Kasi kasi Monday ngayon, 'di ba? Kung napanood niyo yung, news natin kagabi, matindi rin yung news natin kagabi, panoorin niyo 'yan, 'no? Yung news bago 'to, yung video natin na bago 'tong video na 'to. Nabanggit natin na ngayong Monday, at ngayon yung report 'no ng, Quarter 2 GDP ng Japan 'no, annualized came in at 1.1% kasi ini-expect nila 2.2. So bumaba ngayon mga idol 'no. Japan's economic growth is slowing down. Kung tumaas 'yun mga lodi, GG talaga. Medyo babagsak yung market, pero hindi, eh. The Japanese 10-year yield just jumped to 2.93% right on schedule. Remember what I said below, the parabolic was telling us that 10-year will skyrocket to 4% in the next 30 days. So, ito yung sinabi ni Financialot, mga idol, nung nakaraan, no, na hinahulaan niya na mag-up to, no, dahil sa report ngayon. No, at nangyari nga. Pero mga lods, hindi ibig sabihin na magiging yung sobrang maapektuhan yung market, no. Medyo hindi yan. Medyo lang naman, no? At pansamantalang bullish. At least hindi bearish, ganun siya, no? Parang yung report na to, ang tama nito, hindi bearish. Parang neutral to bullish. Ganun yan, mga idol, no? So good yan, medyo pamatay sunog kumbaga sa basketball. Nakatira na, tambak na, nakatira pa ng 3 points. So, 'di ba? Medyo bumababa yung ating tambak ng negative. Grabe. Halos marami, alam nyo ba, nagmi-meeting kami dun sa ano namin, sa GC namin, at iba-iba yung opinion ng mga sutoy kong tropa sa mga nangyayari ngayon, mga idol, no? Ako kasi ang position ko, kasi medyo nagano sila, naglaylo sila ngayon, nahirapan silang basahin yung market, mga lods, naglaylo sila ngayon, hindi sila kumbaga mag-trade man sila paminsan-minsan lang, no? Kumbaga pasundot-sundot lang, talagang tsetsempohan nila yung malalim na gano'n, doon sila papasok, o kaya medyo umangat na ng sobra, doon sila papasok. So, hindi katulad dati na halos araw-araw scalping. Ngayon medyo nagkaroon sila ng ng cool down, mga lods, 'no? At pahinga daw sila, mga lodi. Ako naman, sa akin tama lang naman 'yun, mga lodi. Pero sa akin kasi ngayon, for me, nakikita ko na yung mga yung mga sign na nasa bottom tayo. Malaki yung probability, mga idol, na nandito na tayo sa bottom. At hindi lang nandito sa bottom. Kumbaga baka nga naabot na natin yung bottom, eh. Ganun yung sa akin. So, yung sinasabi ko lang sa kanila na ah, kung ayaw niyong scalping, maganda magtsumempo tayo ng position. Ganun yung sinasabi ko, na kasi nga nasa baba, eh. 'Di ba? Maganda may position tayo kahit mga pa $50 lang. Gano'n, 'di ba? So sabi ko, yun yung mga napag-uusapan namin kahapon. Yung iba naman, meron do'n kasi sa amin na isa na talagang tagti-trade talaga yun, kahit siya lang talaga yung gumagawa nun, eh. Shoutout sa'yo, boss. No, talagang siya lang yung gumagawa nun, na talagang kahit mabagal, boring yung takbo ng market, talagang scalp yun. Naka 1 minute time frame lang yun, eh. Tapos ang lakas ng leverage nun, so laging gano'n siya, 'no? Siya lang yung nag-e-enjoy, mga idol, 'no? Pero yung iba kasi siyempre hindi naman lahat matagal na sa crypto, yung iba din dun medyo bago lang, eh. So, sinasabi ko na kung ayaw niyo, ako kasi ako hindi ko naman sinasabi sa kanila na lagi kayong mag-trade. Ang sinasabi ko, ngayon mas maganda kung maka-position tayo. Kasi sa tingin ko nasa bottom. Ang sa tingin ko, kasi mga ano kami, 8 kami, mga idol, eh. So yung 3 rin sa amin, kasama na ako dun. Medyo ang tingin talaga namin, nasa bottom na, parang gano'n, mga lods, 'no? Pinag-meetingan namin kagabi, mga idol, 'no? So ayan, shine-share ko lang. Ta's eto mga lodi, matindi 'to. Ah Sikat kasi yung wallet ni CZ, mga idol, 'no? Sabi nga natin, yung sa blockchain, open 'yan, public 'yan, 'di ba? So, CZ turns address into burn after a meme coin clutter. Marami nagpadala kay CZ sa wallet ni CZ o sa address ni CZ ng mga meme coins. CZ Binance ran into a flood of meme
token on Trust Wallet that buried even BNB, no? So he burned some and watched the community spiral into speculation. Parang ang nangyari ganito, explain natin ha. Si CZ, so syempre sikat yung kanyang wallet. Minsan yung mga ibang mga tao ginagamit yun, no? Magpapadala sila ng mga token doon. So iisipin pag may tumingin doon, halimbawa ako gumawa ako ng token, no? Gumawa ako ng Jeblo token. So, bigla akong magpapadala ng token sa wallet ni CC. Siguro mga 1,000,000 Jeblo token. Parang ano na yun eh, parang advertise. So, pag may sumilip sa wallet ni CC, may isip nila na bumili si CC ng Jeblo na token. Uy, ba't kaya may Jeblo na token si CC? Bumili siguro siya nun. So, ang mangyayari, magkakaroon ng speculation na baka bumili si CC ng Jeblo token at syempre yung iba doon, uy ano kayang meron sa Jeblo token, bili na agad tayo, ganyan ganyan. So magkakaroon ng ganun, 'di ba? So ang ginawa ni CC dahil nga sobrang dami niya dami sa kanya nagpapadala ng mga token, mga idol, o kahit yung BNB natabunan na mga loads dahil sa dami na nagpapadala sa kanya na token, binurn niya, no? Blockchain transparency turns every interaction into over analysis. Sabi niya gano'n, kumbaga parang nagagamit yung wallet niya, no? Para tignan na baka bumili nga siya ng token na yun. He notes which is why he plans to send the remaining BNB and related tokens to Gigil Academy, then abandon the address entirely. So, ang gagawin niya raw mga idol, iiwan niya na yung address na yun kung saan siya kilala o kung saan kilalang kay ZZ yung address na yun. So kapag meron pang nagpadala ng mga token doon, o lalo na kapag halimbawa binurn, kumbaga nagpadala ako ng 1 million na Jeblo token kay ZZ, tapos biglang na burn niya, makaka-apekto yun sa supply ng token ko. So medyo magpapump ng konti yung token ko ngayon. So maniniwala na yung mga tumitingin na, uy, magpapump nyo, bilhin tayong Jeblo token. No? Parang ganun yung nangyayari. Di ba? So ngayon, once na pinadala na ni CC yung remaining BNB niya sa Gigil Academy, mga idol, a-abandonin niya na yung kanyang wallet address na yon. So once na may magpadala pa doon o meron pang mga gustong gumamit ng spekulasyon, pag may mga ganon, wala na yun. Hindi niya na magagalaw yun kahit kailan. No, parang na-burn na rin yun. Parang ganun. Siguro, di ba? So, ganun yung mga experience ni Sisi ngayon. Mga Lodi, no? Ginagamit yung kanyang wallet address. Di ba? Kasi eto na. Eto tayo, mga Lodi. Kung napapansin nyo, mga idol, eto yung mga a-attend, no? Sa meeting ni Daddy Trump sa 20 o sa 19 ba? Ito yung interesting dito. The White House is hosting the ito, basahin na natin mamaya. Pero ang papakita ko sa inyo ito. Andito yung DTCC, mga idol. No, kasama ng mga crypto exchange, prediction market at iba pa. No, at iba pang mga opisyal, no? Ang pinakaano dito yung DTCC. So ano ba nangyari dito, no? Sabi dito, ano ang nasa post, mga idol, no? Sabi diyan. Ayon sa screenshot, kabilang daw sa mga meeting na nasa meeting ang ayan, Donald Trump, Paul Atkins, CFTC Chairman, Coinbase, Ripple, Gemini, Polymarket, Calci, Nasdaq, NC, New York Stock Exchange, CME, DTCC. No, ang pinagtutuunan ng pansin ng post ay ang DTCC. Bakit mahalaga ang DTCC, mga idol? Ang DTCC o Depository Trust and Clearing Corporation ay isang napakalaking bahagi ng financial infrastructure ng US. Ito ang tumutulong sa clearing, settlement at record keeping ng securities transactions gaya ng stocks. Kaya ang sabihin sa post, you don't invite them to discuss a bill. You invite them to build. Parang nangyari doon, ba't kasama yung DTCC doon? 'di ba? Kumbaga pag in-invite mo yan, hindi mo invite yan para gumawa ng rules. 'Di ba? I-invite mo yan para mag-build kayo, parang ganoon. Kung talagang kasama ang DTCC, posibleng hindi lang tungkol sa paggawa ng batas ang pinag-uusapan. No, maaaring pinag-uusapan na rin kung paano aktwal na gamitin ang blockchain o digital asset sa traditional financial system. Isa na 'yon, no? So itong Clarity Hack, alam na natin 'yan.
Anong posibleng epekto sa XRP? Dito ang nagiging interesting para sa XRP holders. Ang Ripple ay nasa listahan habang ang DTCC, Nasdaq, NYSE o yung New York Stock Exchange at CME ay kumakatawan sa traditional financial infrastructure. Kung direksyon ng US ay papunta sa tokenization ng securities at integration ng blockchain with traditional finance, theoretically, maaaring maging favorable ito sa mga blockchain networks na ginagamit para sa payments, settlement, at institutional infrastructure. DTCC plus Ripple equals XRP will settle all US stocks. Grabe. Iyan ay spekulasyon pa lang, syempre, kasi may meeting pa nga, di ba? Pinakasimpleng interpretasyon, ang tunay na interesting sa post ay hindi lang ang Clarity Act. Ang mas malaking tanong ay, naghahanda na ba ang US financial system para sa actual implementation ng blockchain tokenization habang ginagawa pa ang regulatory framework? Kung oo, mas malaking development iyon kaysa sa simpleng passage ng isang crypto bill. Grabe yun, mas mahalaga pa saan yun? Sa Clarity Act, parang ganun. Ayun, parang sinabi dyan, eh, oh. Diba? Kung oo, mas malaking development pa yun kaysa sa simpleng pagpasa ng isang crypto bill. Kasi kabuuan na yun, eh, mga idol, eh. Kumbaga, naghahanda na ang US sa financial system para sa actual implementation blockchain tokenization. Diba? Sobrang tindi na nun, mga idol, di ba? So, sobrang interesting nito, mga lods, at kaabang-abang to ngayong 19 ba? Oh, naku, sa susunod na araw na yan. Grabe. Tapos pagkatapos niyan, yung CFTC at SEC na yung papakita ng kanilang agenda o yung rules, anong tawag doon? Yung kanilang rules na gagawin, no? Nila, ipe-present na nila, parang ganoon. Kung eto na ba to, eto na yan. Okay? Okay na kayo? Let's G. Gaganon. Mga lods, no? So, matindi yan, mga idol. Tapos eto, mga lods, eto totoo to, no? Marami na ako nakitang post nito na Bitcoin has never been below fire sale for this long. Kasi kung titignan niyo yung history, mga idol, kahit kailan, hindi pa bumaba ng ganun katagal at ganun kalalim, mga lods, no? Kung titignan niyo diyan, no? Oh, dito lang tayo, eh, oh. Sa Violet. Oh, tumama man sa Violet, mga idol, nakaka-recover agad at hindi siya ganun katagal. Dito, tumama na sa Violet, lumampas pa, mga idol. 'Di ba? So, isipin niyo na lang kung ano yung bawi niyan, mga lodi. Isipin niyo na lang yung bawi niya, no? Grabe. So, ako, mga lodi, kasi yung iba ngayon nalulungkot kasi nga syempre bagsak yung market. At syempre, alam niyo naman pag sinasabi nga nila pag bear market o bagsak yung market, syempre konti lang yung mga interested sa crypto. Lumilipat yan sa mga iba-iba, no? Lumilipat yung pera, mga lods, no? Kasi nga syempre, bagsak yung Bitcoin, bagsak yung ibang crypto. Eh, hindi mo na ako dito, lipat muna ako sa iba, sa TradFi muna ako. Sa traditional finance muna ako babanat, di ba? Ganun, lilipat. Mawawala kumbaga magko-cool down sa crypto, pupunta sa iba, di ba? Ngayon tumagal na ng ganyan, mga lodi, no. So pag ayan nabalikan, mga lods, no. Pag yan umangat ulit at nabalikan tapos nagsama-sama na yung mga mangyayaring matindi, no, sa US at sa crypto, isipin niyo na lang kung gaano yung bawi niyan. Pag yan parang ganito, mga idol. Parang ganyan. Nung umangat yung market dito, parang parang magsisisi ka na, sana nandito ako. Kung nandito ako, paldo na sana ako ngayon, no? Ganito, ganyan, no? Tas nung bumaba, syempre, alam mo na, hindi ka nag-take profit, ayan, no? Tapos yung eto, kung umangat na dito, nandito ako sa part na to, ganyan, no? So ngayon, nandito ka sa part na yun, mga idol, nandito ka ngayon sa part na yun, anong gagawin mo? 'Di ba? Bago siya umangat, anong gagawin mo ngayon? Di ngayon ka nalulungkot kung kailang nandun ka sa mga part na dapat wini-wish mo na nandun ka, mga idol. Ayun yung gusto kong sabihin, mga lods. Tapos dito naman, ito, anong aral yung makikita nyo dito, mga idol? So, panoorin nyo to. Minsan nangyari sa akin to, lalo na dati, mga lods, no? Ayan So, kung titignan nyo yung position niya, nag-position siya dito.
mga idol. Ang liquidation niya dito banda. Ayan, yung kulay itim na guhit na yan. Ang position niya dito. Okay? Tignan nyo. Nakikita nyo yung negative niya. No? Pang. Inabot yung liquidation niya. Talo siya ng 1,000 plus $400 mga idol. And then, saka naka-recover. Imagine, ito yung tinatawag na, ano ka lang, kinuha ka lang and then boom. Kita nyo, kinuha ka lang tapos iniwan ka hanggang lumipad. Ganun kasama ang nangyari. Tapos ang makulit pa dyan mga Lodi, minsan dahil na nagalit ka maraming matututunan dito sa video na to eh. 'Di ba 'yan? Oh. So, kasi ang ano sa kanya, isa lang yung pang-trade niya eh. Isang beses lang siya nag-trade eh. Wala siyang pang-follow up eh. Mga idol, tinodo niya lahat sa isang position. 'Di ba? So, nung tinodo niya sa isang position, mga idol, nung na-liquidate siya ng isang beses, wala na siya, nood na lang siya. 'Di ba? So, hindi na siya nakabawi doon. Pero minsan, ang minsan naman kapag may mga position cap, ayun yung maganda ron kapag meron kang pang follow up, hindi ka agad kumbaga tinalo yung isa mo, 'di ba? Tinalo yung isa mong trade. Pwede ka pang dapat nga ako kasi pag nagti-trade ako, ang usually lalo na ang budget ko siguro mga nasa $200. As ang pang trade ko diyan is $100. Minsan 80 lang. No, ayun ang pang position ko. And then ang stop loss ko niyan halos half. No, halimbawa, ayan, punta tayo dito. Dito siya. O, kunyari ako yun naglong ako ng sabihin natin $100. Ito yung liquidation ko. Ayan. So, ang stop loss ko niyan $50. So, mga nasa kalahati yan. So, malamang aabutin ako diyan, 'di ba? So, ang mangyayari aabutin ako. Inabot ako diyan mga Lodi. So, meron pa akong sabihin na natin mga $42 or something sa akin na kasi syempre may fee pa yun eh. So, ang budget ko 200 eh. Ang pinang position lang natin 100. Tapos nag-stop loss tayo ng kalahati. So, meron pa akong 140 something. So, ang gagawin ko, magpo-position ulit ako ng 100 nun. No? Sige, mag-long ulit tayo. So, kung dito ako inabot, dito na rin yung ano ko niyan. Dito na rin yung aking ano niyan. Baka position or maghintay lang ako ng konti. Eh, kasi dito sa kanya, ang bilis ng pangyayari eh, oh. Mga idol, yun oh, sang ganun oh. So, kung inabot ako, malamang makaposition ako niyan dito na ng 100 ulit. Tapos meron pa akong reserba na $42. Nakikits nyo ba? Sundan nyo lang O, di yun, di ba? So, ayan. So, pagka ganyan, ang stop loss na natin yan, 50 uli, malamang mga dito na yung stop loss ko niyan. O yun, umuntik na abutin. Halimbawa lang yun mga lods And then, naka-recover. Kumbaga doon, panalo na ako noon. O yan nabawi ko na yung talo ko kanina. And then, boom, boom, boom. 'Di ba? Kung sakaling inabot man ulit ako noon, mga Lodi, at talagang sobrang mali na ako naiwan na ako. Ito yung medyo tricky. Naiwan na ako, halimbawa, mga idol. Naghintay ako tas umangat. Ito na yung mas maling mangyayari. Pangalawang pwedeng maling mangyari. Dahil umangat siya ng ganyan, malamang pag umabot dito yan, mag-short ako. Ganun yung mangyayari. Short tayo kasi baka yan, ang laki ng tinasa. Short tayo. And then maliliquidate ako. And then mag-short ulit ako. Ganon. And then maliliquidate ulit ako hanggang maubos na yung 200 ko. Ayan o, dyan o. 200. Talo. Ganun yun yung mangyayari nun. Isang maganda at isang pangit sana mangyayari nun. Pagdating sa akin kasi kilala ko yung sarili ko mag-trade eh. So, ganun yung mangyayari sa akin. Kayo, ano sa tingin nyo? Ang kulit kasi din nangyari sa kanya. At hindi lang yan hindi lang yan minsan mga idol. Usually nangyayari talaga yan lalo na sa mga scalper, mga Lodi. Kailangan mo talaga kaya ganun yung sa akin dati pero ngayon hindi na ako ganyan. No? Pagka ganyan relax na lang ako, hindi na ako alam ko naman na kumbaga parang boxing, mga idol. Pag naglaro ka ng boxing, alam mo dapat sa sarili mo na masusuntok ka. Alam mo dapat sa sarili mo na tatamaan ka. Pero dapat bandang huli ikaw yung mananalo. Ganun lang sa trade. Para sa akin 'di ba? Matatamaan yung stop loss mo niyan, mga loads, and then mag-iisip ka ulit, titignan mo kung saan papunta, analysis ka na naman, at relax ka lang, ganun, no? Kasi kapag nagpadala ka mga lodi, yun, doon ka talaga matatalo.
Dito kasi wala, eh. Hanap nga tayo ng mga iba pang video na ganito, interesting yung mga ganito, eh, 'di ba? So ayan. So, sa ngayon mga lods, ito yung news natin, pero ang pinaka-main natin 'no, na interesting talaga is yung, bukod yung kay CZ 'no, etong, DTCC na a-attend mga lods. Naku, napakalapit na nito mga idol. Ano yung magiging epekto nito? Alam niyo ngayong week, ano bang week ngayon? 20 ito. Sa tingin ko wala pa 'to, volatile 'to mga lods 'no. Etong next week natin, next week, yung 25 to 28, bago magkatapusan mga lodi, ito yung sa tingin ko na medyo magkakaroon tayo ng malaking galaw. Kasi ayun yung magiging resulta ng mangyayari ngayong week. Yung mangyayari ngayong week, dito yung epekto yan, dito na magkakaroon ng buzz. Dito na magkakaroon ng buzz yan, yung usap-usapan, oh, nangyari nung ganito, ganyan. So dito na magkakaroon ng spekulasyon yan sa next week natin. Ayun yung simula 24 hanggang katapusan na siguro, mga lods, no? Doon yan magkakaroon ng spekulasyon sa lahat. So, yun yung aabangan natin. Pero ngayong week na to, ang tawag ko sa mga ganito, yung ano to, tamang way para pumosisyon ngayong week, mga lods. Kasi pag andito na yan, magalaw na yan, malikot na yan, mga lodi. No? So, ayun. Kaya ingat kayo mga lods, no? Kapit lang kung ano man ang trip nyo, mga lodi. Huwag na kayong maglalabas dahil malakas ang ulan ngayon. Mga idol, ingat lang. Magluto kayo ng sopas. Pengi ako. So, ayan mga lods, no? Ako ngayon, ginagawa ko is maglalaba, mga lods, no? Ayun ang ating gagawin kahil tambak ng labahan, di tutuyo. Okay, kita-kits mga idol. Maraming salamat. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up, what's up? alright. Positive lang mga idol.